Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. Sa ngayon at maging for the next 2 days, wala naman tayo nakikitang gale warning or babala sa mga delikadong alon. So in general po, malaking baybayin ng ating bansa, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon. Subalit kapag nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorms o yung malalakas na hangin na nagdudulot ng matataas na alon, posible yung hanggang 2 metro dito po sa mga baybayin ng Samar, Bicol Region at sa mga baybayin din po ng Quezon and Aurora. At yan po ay posibleng umabot ng 2 meters delikado sa mga small sea vessels natin. At para pa sa lagay ng panahon natin hanggang sa katapusan po ng Hulyo, hanggang sa unang araw po ng Agosto, we're expecting pa rin na magkukos ng pag-ulan itong low pressure area. So pinakamaapektuhan nga po pagsapit ng hanggang Thursday and Friday, itong mga nasa Southern Luzon dahil sa unti-unting paglapit ng LPA. So yung Aurora, Quezon, Bicol Region, pinakauulanin po dito sa Luzon pagsapit po ng July 30 and 31 habang may chance din po ng mga pag-ulan at some point in the nearby areas of Central Luzon, Calabarzon, even Metro Manila. Dumadalas din po ang mga pag-ulan hanggang sa katapusan at other areas pa ng Mimaropa. Habang natitirang bahagi ng Luzon, lalo na sa may norte, maliit pa rin po ang chance ng mga pag-ulan umaga hanggang tanghali at meron lamang isolated thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. At pagsapit ng August 1, posible nang malusaw yung low pressure area sa may silangan po ng Aurora or Quezon at magdadala na lamang ng isolated rain showers or thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, improving weather conditions lalo na dito sa may Bicol and Quezon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit po ng Thursday, magkakaroon pa rin ng mataas na tsansa ng ulan ng Eastern Visayas, gayon din ang ilang bahagi po ng Central Visayas at Northern Panay Island. Yan po ay dahil din sa low pressure area. And then other areas dito sa may parting Visayas, particularly dito cloudy skies, lalo na sa may Negros Island region at may tsansa lamang ng mga isolated na ulan. Pagsapit ng Friday, malaking bahagi na ng Visayas ang magkakaroon ng maulap na kalangitan. Mataas din po ang tsansa ng ulan, so make sure po na mayroong baong payong at mag-ingat sa banta ng mga flash floods or landslides. At pagsapit naman ng Sabado, dahil sa posibleng pagkalusaw nga ng low pressure area, tanging Eastern Visayas na lamang po yung magkakaroon ng maulap na kalangitan at mga light to moderate rains in general. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Thursday, maaaring yung pa rin mga areas sa may hilagang bahagi po ng Mindanao, kagaya ng Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, and Camiguin, ang magkakaroon ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan Thursday and Friday. The rest of Mindanao, wala pa rin asahang tuloy-tuloy na malalakas sa mga pag-ulan, habang fair weather conditions naman po umaga hanggang hapon. Then pagsapit po ng unang araw ng Agosto, sa Mindanao, fair weather conditions na pong iiral, maliban pa rin dito sa may Caraga region kung saan possible yung madalas na kaulapan, meron ding chance ng mga light to moderate rains sa umaga. The rest of Mindanao, patuloy ang maaraw at mainit na panahon.